Sa paparating na long holiday weekend, marami sa ating mga kababayan ang magbabakasyon sa mga lalawigan o di kaya ay sa mga sikat na bakasyonan. Lalo na ang mga taga Metro Manila. Kaya't ang Philippine National Police o PNP patuloy na nagpapaalala sa ating lahat na mag-ingat, lalo na kung iiwanan natin ang ating bahay. Kaugnay nito, magtatalaga rin ang PNP ng nasa higit 30,000 pulis para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Pero ang isang barangay dito sa Metro Manila, kahit hindi bakasyon, sinisiguro na ligtas ang kanilang mga komunidad. Lalo na sa gabi. Sila ang Barangay de la Paz sa lungsod ng Pasig. Nagbunga na naman ang ating paalala sa mga CCTV operator at syempre sa BSF na tutukan ang mga kahinahinalang tao na naglalakad sa ating lugar. Nag-viral kamakailan ang video na ito kung saan mabilis na napigilan ng mga tauhan ng barangay ang isang kahinahinalang lalaki sa kanilang lugar. Makikita sa video na sinusundan nila sa kanilang CCTV camera kung saan pumupunta ang lalaki. Kita-kita sa monitor natin. Meron lang ibang medyo malalayo pero yan, kita pa rin kahit paano. Lilinga-linga pa. Hindi alam ni Tutoy na ang CCTV natin ay nakatutok kung saan man siya pumunta. Maya-maya pa, napansin nila ang lalaki na lumipat sa isang nakaparadang motor. Pero kung makikita nyo, bumalik siya. Habang nangyayari ang pag-monitor nila, tinatawag na rin yan sa mga BSF natin para ma-corner na yung lugar. So kung sakali mang ano man ang gawin niya. Medyo kahina-hinala yung kanyang kilos. Niradyo na sa natin, sa BSF natin na kunin na to at imbitahan sa barangay. Na-discover natin na na meron siyang nakuha na konting bagay lang. Kaya yung napasok niya na hindi kalapitan dun sa CCTV, tinanong namin yung nakuhaan kung kakasuhan niya. Kasi kung kakasuhan niya, willing kami. Kaya lang hindi na siya dun sa kaso. Ay hinayaan lang namin. Wala kaming magagawa pagka ganyan. At ang kanilang bamala, wag dito sa De La Paz. Nakilala natin si Kagawad J, ang uploader na nasabing viral video. Ipinakita niya sa atin kung paano nila ginagawa ang pagmo-monitor sa CCTV ng kanilang barangay. Ito yung CCTV room namin. Nag-start lang to yung 12 pieces lang na 12 monitor lang. Parang isang DVR lang siya. Yun, natuwa nga si Kapitan Akaw na may nahuli kami na actual. Kaya, ayan, ganyan na karami ngayon. Dati, ang operator lang namin, isang security force lang. Doon lang kami humuhugot ng magmamonitor. Tapos ngayon nga, sa tuwa niya, tatlo-tatlo na. Pero 3 shift siya. Nasa 160 plus ang natin, active ngayon. Sa ngayon, meron pang mga for update. Ayon pa sa kanya, 2015 nila ito unang ginawa para agad na mapigilan ang maaring maging krimen sa kanilang barangay. Sabihin natin 80% ng barangay, may monitoring na kami. At actual na binabantayan ng ating mga CCTV operator. Ang nakakapansin ng CCTV, yung mga operator natin. Tapos pag may nakita silang kahina-hinala, yun, itatawag sa tanod na nasa sector, yung malapit na dun sa area na yun. Kasi meron tayong 7 sector sa buong barangay na naka-standby na dun sa mga bawat kanto. So, pag nakita ng CCTV operator, suspicious, papapuntahan agad sa tanod. Tapos kung talagang ma-verify nila na merong pinasok na bahay, doon i-corner na nila yun. Pag na-corner na nila, doon huli. Hindi naman huli, iimbitahan para i-verify kung anong ginagawa niya doon sa lugar na yun. So napiprevent na natin yung mga crime na pwede mangyari. Dagdag pa niya, ino-obserbahan muna nilang mabuti sa CCTV ang tao bago sila gumawa ng anumang hakbang. Siyempre, baka mamaya naliligaw lang. So alam naman natin pag parang naliligaw lang, dire-diretso lang naman yung Minsan kasi, mapapansin mo, instinct na ng operator ko yan tinuturo ko sa kanila. Pag lumiko sa kaliwa, tumingin ng bahay, okay lang. Pero pag nakapangalawa na, parang, alam mo yung parang window shopping siya. Nag-iisip kung ano yung makukuha.
pinapakuha na namin, pinapakorner ko na yun para kung sakaling may gawin man, baka hindi na makatakas. Kasi iniisip ko, kung papabayaan pa natin makagawa ng crime yan, baka mamaya may masaksak sa isang bahay, mabuti nang maimbitahan na sila. At least hindi nakakagawa ng ano. Hanggat maaari, ang sabi ko sana, maka zero crime kami rito, pero hindi naman nangyayari yun. Kasi minsan, may mga crime na tinatawag na petty crimes. Yung ang liit-liit lang na bagay na cellphone na iniwan mo sa isang medyo may negligence yung may-ari, makukuha sa crime na yun. Kaya lang, ang problema namin, pagka ang nawala lang ganta, cellphone, laptop, ganyan, pag naibalik na sa kanila, ayaw na nila mag-complain. So kung ano man yung gusto nila, yun ang nasusunod. Kung gusto nila pakulong, willing kami mag-endorse sa PNP. At ang mga CCTV operators, buong araw na nakatutok sa monitor upang masiguro na walang nakalulusot na salarin sa kanilang lugar. Basta pag may nakita kaming kahina-hinala, agad namin itinatawag sa security force para agad nilang maimbitahan kung sakali man. Tapos kung sakali man na may record yung tao, itinatawag nila sa police. Kadalasan po, sa movement ng tao, nakikita namin kung palingalinga, patingin-tingin sa ibang lugar, pasilip-silip sa mga bahay-bahay. Ayun, doon na po kami nag-i-start na maghinala. Tapos pinapasita na po namin sa Barangay Security Force. Iniraradyo po namin, tapos pagka sinita po nila, ang ginagawa po ng tanod, hinahanapan po ng ID. Tapos pag wala pong maipakita, iniimbitahan po dito sa Barangay Security Force sa room para i-verify po nila yung tao. Ini-store po namin yung mga pictures para may reference po kami kung sakaling may mga bumalik para madali po namin mai-monitor agad at maiba to sa tanod na may kahina-hinalang taong bumalik sa aming lugar. Aminado sila na hindi madali ang kanilang ginagawa. Mahirap kasi hindi naman namin mape-perfect na makita lahat. Kaya ang ginagawa po namin, tulong-tulungan kami. Yung 3 tao na yan, hindi po siya naka-monitor sa isang area. Lahat po ng area, ginagalawan po namin. Akala lang po nila, relax lang kami rito. At ang mga netizens na nakapanood ng kanilang video ng agarang pagkakadakip sa mga kahina-hinalang tao sa kanilang lugar, sana all na lang. Natutuwa ako dun sa mga comment nila dahil gusto nila magpaampon sa Barangay de la Paz, gusto nila sana all, parang gano'n lagi. Kinukumpare nila sa ibang barangay na yung barangay namin, review lang, ganyan-ganyan. Pero hindi naman tayo nakipag-competition sa ibang barangay. Basta ang main point namin dito ni Kapitan Akaw, makapag-relax sa mga tao nang wala silang iniisip na mangyayari sa kanila. Maganda naman din ang feedback ng mga kabarangay namin. Minsan makikita ko sa personal na babanggitin sa akin na, "Kagawad, ang ganda po ng ginawa niyo sa ang ganda ng huli niyo sa ganyan." So, natutuwa ako. Dahil sa kanilang ginagawa, mas lalo pang bumaba ang crime rate sa kanilang barangay. Siguro mga 50% dati na meron, 20% na lang ngayon na meron. Pero petty crimes talaga. Hindi mo masiro yung ganyan, ang hirap. Siyempre, yun ang pangarap natin, masiro. Ang gusto lang naman natin, makatulog ng mahimbing yung mga kabarangay natin. Sa gabi, na mahimbing sila natutulog dahil may nagbabantay sa kanila. Yung akyat bahay, yung pagpasok sa mga bahay, yan. Yung mga snatcher, ganyan. Yung pinapaabangan ko yan sa mga kanto. Pag nagmo-monitor sila, ayoko nang nakagawa na ng crime bago hulihin. Gusto ko bago pa lang. Baka mamaya matapat sila na may baril yung kalaban. So, i-prevent na lang, gagawin, bubugawin, ganyan-ganyan. Pag merong suspicious na motor na nandyan sa isang lugar, pupuntahan lang ng security force natin na naka-blinker. Meron nga nagsasabi na patayin daw yung blinker, hindi pwedeng patayin kasi yan yung pang-prevent natin. Sa lahat ng pagkakataon, importanteng maging maingat at maaga para maiwasang mabiktima ng mga kawatan. Kaya isang komunidad malaking bagay, ang mga nanunungkulan ay nakasentro sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Dahil lahat tayo ay naghahangad ng mapayapa at ligtas na lugar, lalo na sa ating barangay.
Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.